Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na to with evidence. Ako, ano ba naman tong pasabog ni Miss Cathy Binag, mga kabibig? The ultimate trending na babae na kung saan ay binulgar ang lahat ng posibleng sikreto ng pamilyang Marcos. Nako, may lilikas at aalis na daw sa bansa. Naku, sino ba ito? Sabi ng ilan, baka pamilya ni BBM ang aalis sa bansa. Baka ramdaman nila na magkaroon ng people power. Ay, naku po. Ano ang iyong komento tungkol dito? Para yata yung iba, thank you Lord, narinig niyo po ang panalangin namin. Yung pamilya ba yan ay talagang gustong aalis sa bansa natin? Gusto nga maging presidente, aalis ba yan? Di ba mga kabibig? Gusto nang ibangon ang pangalan ng pamilya nila, yung pangalang Marcos, tapos aalis lang sa bansa. 3 taon pa nga silang nakaupo, aalis sa bansa. Ay, ewan ko ba kung sino itong pinariringgan ni Cathy Binag. So, manood tayo ha. Ito yung kina Maharlika at Cathy Binag, usap sila kabibig, na meron silang nakuhang impormasyon na posibleng may aalis sa bansa at baka nagmamadaling aalis sa bansa natin. So, eto kabibig ha, makinig tayo sa dalawang babae. Sabi nga nila, ang Diyos may paraan eh. Ang Diyos mismo magpapakita ng katotohanan. Kahit na anong taso mo, kahit na anong kadami mong pera, feeling mo sobrang powerful mo, kontrolado mo lahat, pag ang Diyos ang gumalaw, wala kang control. Yeah, that's true. Kaya nga 'di ba ang ating mga nakarating sa atin mukhang may lilipad. Kwentuhan mo yung mga palangga natin. Excited sila sa mga lilipad o nagliliparan na sila ngayon sa Malacanang dahil sila mismo ay nagbuburburan. Oo, nako. Mukhang may lilipad. Uso pa naman Halloween ngayon, manananggal. Alam mga kabibig, ano kaya itong may lilipad? Or meron bang maglalaglag sa pamilyang Marcos? Or lilipad, it means aalis sa bansa? Sikretong aalis sa bansa? Knowing Cathy Binag, ang dami niya nalaman, ang dami mga reliable sources niyan. Ang dami mga connections. Nako. Si Lisa Tanas. Si Lisa Tanas lumilipad. Mga vampire, mga vampira. Kasi nagsasak ng wealth ng ating bansa. Yeah, but ang kanina nga sabi ko may parating na bakbakan talaga. That's really exciting yan eh. Anong bakbakan kabibig? Kasi na news na medyo may misunderstanding, miscommunication or away kay Liza Marcos at saka ni Martin Romualdez. Ito kaya ang sinasabing bakbakan? Tatraydor kaya si Martin Romualdez at lalaglag niya si Liza Marcos at Bongbong Marcos? Yan ba ang sinasabi nilang may lilipad sa ibang bansa? Nako po! Maraming bakbakan yun na I told you already but we cannot disclose right now. Yes. Syempre, di ba? Pero you know what? Mapunta tayo kay Pangulong Duterte sa Senate hearing dun sa Blue Ribbon Committee. Alam mo kasi, I thought maging part ka nun. Kasi di ba napag-usapan natin na papatawag ka sa Senado. Di ba, sa kaalaman ng ating bayan, may kumontak sa'yo, di ba? May kumontak sa'yo na maging na magtitistigo ka. I mean, maging resource person ka sa Senado. Ano nangyari? Bakit mukhang nabudol na naman ikaw? I guess maraming kumukontra. Oh. Yeah. Alam mo, kasi we all know that. Okay. Yeah, di ba? So, second to that is like, when I talk to them kasi, sabi ko, gusto ko dun siya ibuksan yung PIDEA leaks kasi dun ako talaga well-connected. Diba? Ako yung missing puzzle dun eh. Yung, diba? I love that. Ikaw talaga yung missing puzzle. Makailangan mabuo ang puzzle pag nandun si Cathy B. Diba? PRRD. Diba? Yung mga tao. Diba? Kasi si Mr. Morales, JM Morales, meron siyang evidence. Diba? And testimonial at saka yung sa authority to op. Kasi nung yung mga papers na yon, una nataranta sila eh. Wala pang testimonial evidence, wala pang eyewitness eh. And you are the eyewitness and you are the missing puzzle, ika nga. So, ayun, tapos na. Diba? Supposedly, tapos na yung boxing eh. Dapat ano yan eh.
para matapos and mapatunayan natin. Then, ang sabihin nila, of course, they will ask me, paano mo mapapatunayan na nagsasabi ka ng totoo? Eh di ang sabihin ko, eh di lahat ho tayo, magpa-lie detector test at saka lahat din po tayo, magpa-hair follicle. Kaso lang, sis, kailan pa ba yung call na yan? August. Baka October, November na, 3 months eh. 3 months lang, makiklear ka na. So wala na rin kwenta yung hair follicle mo. Not unless kasi hindi naman sila humihinto. Hindi sila tumitigil. I don't think na makiklear yan. Kasi hanggang ngayon ayaw nila ng hamon ng hair follicle test. Pero, di ba, kung tama yung pagkaalala ko, kasi we talk about that Senate, pagiging resource person mo. Pwede mo ba i-share? Yung pwede mo lang naman i-share. Kung ano dapat yung talagang, kung ano yung, yung approach nila sa'yo. Na-in-approach siya ba na magtestigo sa Blue Ribbon Committee? Hindi ako in-approach. Hinihingi lang nila yung aking affidavit. Okay. So, nabigay mo yung affidavit mo? Hindi ko pa nabibigay. Inaayon. Pero hinihingi nila. Hinihingi na. Yung USB, nabigay mo na. Hindi. Wala pa USB. Ayoko kasi sis na kasi ganito yon. Ayoko ma-waste yung aking pakikipaglaban. Tapos, ayokong bigyan ng chance sila na gawan ako ng anything. 'Di ba? So parang ang goal ko talaga is to win. Kasi I know when you're speaking the truth, talagang hindi ka magkakamali. Ang tapang ni Miss Cathy Binag, no? And she knows how to play the game. Alam niya ang every move na gagawin niya. At hindi niya isalang-alang ang sarili niya para lang masira ang pagkatao niya. Masira yung nasimulan niyang ibulgar. Iba itong si Cathy Binag. I'm sure ramdam ko meron itong may mga taong sumusuporta kay Cathy Binag. Opo, mga kabibig. Kasi hindi ito ganito katapang si Cathy Binag kung wala talagang sumusuporta sa kanya. Ramdam ko lang. Diba? Kaya nga tayo, harapan. Ito yung mukha natin, ay sumasagot. Then, they are like, they cannot face the people about it. They're ignoring it. So, di ba, kapag ganon, ibig sabihin, parang bilang leader, dapat sumasagot ka eh. Correct. Kaso eto ngayon, ayaw nilang harapin. Di ba? Parang, for them, wala yan. Kasinungalingan. Why don't you deny it? Correct. Pwede mong sabihin mo, kunwari, si Liza, sabihin niya na, hindi ko yung sinasabi ni Cathy Binag. Di ba? Si BBM, pwede niya sabihin, hindi kami nagda-drugs. Pero wala talagang silang Hanggang ngayon, itong dalawang hunghang na ito, wala talagang dalawang salot sa lipunan, yung promotor ng lahat, wala talaga silang walang statement. Even na kay Attorney Glenn Chong, yung Pandaraya election, wala rin. Pero sister, meron silang mga trolls na nagsasabi, and not only trolls, again, the PNP, DND, NBI, in July, di ba, na tinatakot nila ako na they will file a case against me because of that authenticated video na inilabas ko. But there you are, again, with your alindog na hindi pa kakabog. Walang gustong mag-file ng case against you regarding yan sa testimonya mo na nakita mo na si Marcos Jr. talaga ay dumudugo, sumisinghot ng pinagbabawal na white powdery substance at inaloka ni Lisa Marcos ng pinagbabawal na pulburo na yan during the time nung kasama mo pa yung ex-partner, may mga pinangalanan ka, yung Voltis 5 o yung iba pa mga prominenteng kaibigan nila na kasama nila dyan sa gabinete. Wala talaga. ISIS, iba ang power mo. Correct. Wala. Siyempre, di ba, yung mga private parties na yan, meron kasing mga private individual na alam din nila na ginagawa nila yan. So, siyempre, siguro yun din, yung parang ayaw rin nilang mapatawag. No, actually, natatakot yan sila. Kasi, makaka-provide ka talaga ng evidence eh. Yes. Okay? Yes. Ano to? Dali lang. Andali, palangga. Okay. Dali lang. May pumasok. Anyway, so makaka-provide ka talaga ng evidence kasi you know what? With your cellphone, di ba? Yeah. Medyo bigyan na natin sila ng konti baka para umikot ang puwet ni Lisa Canas. Ligid sa kaalaman. Now I'm telling it. Doon sa mga cellphones na yan,
'di ba? Makikita mo yung yung mga memories niyan eh. 'Di ba? I-Google mo lang yan kung no, not Google. I-click mo lang sa search na yan yung mga nakaraang mga events, 'di ba? Isa yan sa mga ebidensya na pag-usapan natin na sa mga testimonya na during itong party na itong ganyan na dito si Bangag sumisingot. Kasi kaya natatakot sila baka kasi yung mga history ng memory ng cellphone mo baka masama sa exhibit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, right? Exactly. Ang daming papatawag. I know, talaga naman. Kaya ngayon, ginagawa talaga nilang cover up, diversion dito sa Quad Committee. 'Di ba? Yan ang ginagawa. Dinadivert talaga nila. So, kaya nga mga palangga okay? Mag-ano tayo? Sabi ni Makabayan. Sabi nila, Miss Cathy, mas maganda kang manipis ang makeup. Sabi ko, wala po akong foundation. Nag-lipstick lang ako talaga, tsaka eyeliner. 'Di ba? Tama nga kabibig, no? Para matabunan ang issue tungkol sa hair follicle test, ay nagpa-quadcom hearing sila. At nagpa-hearing sila kahit tungkol sa 125 million confidential funds. Tapos, yung pagtapyas ng budget ni VP Sara. Diba? So, itong tatlong ito ay nagiging cover-up sa hair follicle test. Naging unsuccessful ang PIDEA leaks Parang hindi na pag-usapan, nilibing sa limot, tapos biglang lumitaw si Cathy Binag, nag-expose na maraming sikreto. Paano nila mapahinto or paano nila mawalang saglit or makalimutan ng tao? Gumawa sila ng Quadcom. Hearing about AGK, about Pogo, Alice Goo. Diba? If you try to analyze this is my personal opinion. Disclaimer lang ha, personal opinion ko lang to. Ito yung nakikita ko. So para matabunan si Cathy Binag, ang kanyang expose, ay kailangan merong isang taon naman na dapat pag-usapan. Talagang stretch ang drama ni Alice Goo. Stretching talaga, pumunta pa ng Indonesia, kinuha pa doon. So nakalimutan ang hair follicle test. Tapos, itong Quadcom hearing. Itong budget hearing. Tapos si VP Sara, hiniring pa rin. Diba ang dami na? Tapos yung mga bagyong dumating. So natural ang mga tao makakalimot talaga. Di ba kabibig? Let's move on to this part ha. Baka may important ito. So, as di naman, lagi na si Amy, si Sandro, wala sila talagang condolences dito sa mga namatay. Hindi ka ba nagtataka? Ikaw, hindi ka ba nag-iisip? Dapat meron. Kasi especially kung kamag-anak mo. Diba? Kamag-anak ng pinsan niya, parang hindi siguro connected. Pero kamag-anak ng pinsan niya. Pero doon yun sa baluarte mo eh. Exactly. Doon yun sa bayan mo eh. Right? Yeah, kahit sabihin mo kaaway mo yan kung may namamatay, di ba? Ganun yun eh. Well, it's a sign of, parang senyales yun na hindi talaga sila magaling or maayos na leader ng ating bansa. Ganun lang kasimple, sis. Kasi pinipersonal nila yung mga bagay, di ba? Ang dami nagsasabi na sa totoo lang, ginagantihan nila ang mamamayang Pilipino kasi kaya ginagawa nila to lahat. Kaya sila nagnanakaw, kaya sila, alam mo yun, inuubos nila ang pera ng bayan. Yes, inuubos sila kasi for how many years, nababoy daw sila, you know. So it's not, di ba? Parang, sila bumaboy ng Pilipino. Exactly. And you know what? It's not permanent. Correct. Everything is temporary. Walang permanent. Ultimo baka anytime lumipad na yan, mga yan. Paliparin na natin. Lumipad na. Paliparin na natin ang mga jutang dyan. Saka, ang daming Christian lubutan dyan sa Congress. Naku po. Nako, explain mo yan sa ating mga kababayan. Diba? Ano naman mga lubutan dyan? Mga lubot nila. Oo, nilubot na. Kasi maraming nag-post. Yeah, go. May nakarating din sa akin na mukhang nagbabaliktaran na. Kasi parang nararamdaman nila na may lilipad at may lilipad, may agi lang, you know. Yeah. Parang gano'n no? Yeah, the Phoenix, go ahead. just PRRD and the Eagle
will soon fly. Will soon fly, diba? Fly. Diba? So, ano yung naulinigan mo? Kasi iba din kasi mga puting ahas ko, iba din yung sa'yo eh. Ano naulinigan mo? Mukhang after na nag-expose si Colonel Grijaldo, mukhang, you know, na may mga natatakot na sa Congress. Ano yung naulinigan mo? Well, ako narinig ko maraming lalabas pa na ebidensya, maraming taong magsasalita pa, napagod na sa mga pangyayaring to. So, hindi na sila na gagandahan. Hala ka, kabibig. Yan pala ang nangyari. Marami ang magsasalita ng totoong istorya. Ako, paano yan? Naku po. Okay, let's continue. Ano ba itong sinasabi ni Miss Cathy Binang na marami ang lalabas na? Marami na ang magsasalita, mga kabibig. At sana pag magsasalita sila, tuloy-tuloy. Hindi yung ano ba, hindi yung parang ipapatawag pa or baka closed door and interview. So let's continue, kabibig, ha. Tingnan natin ulit Miss Cathy B. Okay, go. Natang ano nangyari sa ating video ni Miss Cathy B. Para yatang tayo, hindi na move on. Miss Cathy B, gusto ka naman dyan. Okay, let's wait muna, kabibig, ha. So, yung mga pasabog ni Miss Cathy Binang at Miss Maharlika ay nakakawindang. Diba? Imagine no, ganun na pala ang nangyayari ngayon. Diba? The Phoenix just PRRD and the Eagle will soon fly. Will soon fly, diba? Fly, diba? So, ano yung naulinigan mo? Kasi iba din kasi mga puting ahas ko, iba din yung sa'yo eh. Ano yung naulinigan mo? Mukhang after na nag-expose si Colonel Grijaldo, mukhang, you know, na may mga natatakot na sa Congress. Ano yung naulinigan mo? Well, ako narinig ko maraming lalabas pa na ebidensya, maraming taong magsasalita pa, napagod na sa mga pangyayaring to. So, hindi na sila na gagandahan sa mga pangyayari sa ating bansa, lalo na itong nakaraang baha, na malalang baha, plus the fact na yung PhilHealth funds natin. And alam mo ba na sinend ko ba sa iyo yon na wala man lang ka-remorse si Recto about it. Nabasa ko lang. Hold on. Hanapin ko, sis. Binasa ko siya. Dinownload nila yung PhilHealth funds sa national government. Yes. Na supposedly 90 billion, it will help the Filipino people sa lahat, may sakit, yung mga tinatanggihan sa ospital. Kaya nakakariramarin, nakakagalit. Alam mo kung may power lang si Mickey Mouse ngayon, si Maharlika Mouse, nilunok ko na silang lahat. May diba? Po si Dr. Tony Liachon, sabi niya, Shameless Secretary Ralph by Bu Chanko. Unprogrammed appropriation is another name for standby budgets whose funds are to be sourced from excess or new revenues. We haven't had excess or new revenues for a while, but those transferred from program are must obligations. So, they expanded their fund source to include the excess GOCC funds. Many GOCCs are unable to do their mandates and end up with excess funds like PhilHealth. Between giving patients facing enormous hospital bills, adequate help, and satisfying pork barrel requests from senators and congressmen, Secretary Ralph has turned his back on the ordinary Pinoy and chose pork. It is shameless that our government is not able to provide enough funds for PGH so that its interns, residents, and other doctors end up giving their own money for patients to buy their prescription. Oh my God. Hay nako, Secretary Ralph. There is no way you can justify this great health fund robbery. Very true. Pagnanakaw talaga.
Just turn around and take the side of the people like you used to. Besides, where you're not a member of the Congress that passed laws preventing use of PhilHealth funds for purposes other than providing healthcare, I think I miss the old Ralph Recto. I can't imagine how a high position can change a man. Sabi ni ano yan. Well, not high position. So yun na nga, kabibig. So, delikado na baka sa mga susunod na araw ay meron na talagang magsalita. Ibubulga na talaga nila ang katotohanan. Diba mga kabibig? So, yun lang po mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang palagay niyo? Sino kaya ang aalis? Totoo kaya ang pamilyang Marcos ang lilikas at aalis sa bansa at iiwan tayong nakatunganga at talagang wala. As in, nga. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusapan. Naku po, maghintay-hintay tayo sa mga updates. Bye everyone, see you next time.